Ang alagad ay nagbibigay ng paggalang sa Pavilion Master. Ang alagad ay nagbibigay ng paggalang sa Pavilion Master. Nakatatandang kapatid, walang silbi kahit gaano ka pa tumawag. Hindi ka makapapasok. Maliit na nakabatang kapatid na babae, papasukin mo ako. Sa ibang araw ay magdadala ako ng masarap na pagkain para sa iyo. Papasukin mo siya. Ang maliit na nakabatang kapatid na babae ang pinakamabuti. Kung ang maliit na nakabatang kapatid na babae ay makatatawa ng kaunti, tiyak na magiging mas mabuti ito. Umihip si Little Yuaner, pagkatapos ay tumalon sa dalawang karakter na, Silangang Pavilion, nakaupo sa pagitan ng dalawang karakter na, Silangang Pavilion, pinapanood sina Panzong at Zhou Jifeng na lumalapit. Hoy hoy hoy, nais niyo bang pumasok? Aalis na ako ngayon din. Aalis na ngayon din. Ang lola ay gumagawa ng baliktad na gawain, hindi mapagkakatiwalaan. Hinayla ni Panzong si Zhou Jifeng at mabilis na naglakad sa ibang direksyon, ang dalawa ay nawala sa isang pikit ng mata. Maliwanag na ngumiti ako, nagmamakaawas sa Pavilion Master na patawarin ang ikapitong nakatatandang kapatid. Humihingi ng awa, Pavilion Master, ang ikapitong nakatatandang kapatid ay hindi tulad ng inyong iniisip. Kung hindi dahil sa ikapitong nakatatandang kapatid, ang alagad ay matagal nang namatay. Kung hindi dahil sa ikapitong nakatatandang kapatid, ang eldest brother ay matagal na ring namatay, at maging ang pangalawang nakatatandang kapatid ay mahihirapan ding mabuhay. Pavilion Master, ang ikapitong nakatatandang kapatid ay talagang hindi tulad ng inyong iniisip. Ang pagbanggit sa mga iyon ay walang kahulugan, huwag nang magsalita pa. Zhu Honghong, upang mailigtas ang buhay ng alagad, ang ikapitong nakatatandang kapatid ay hindi nag-atubiling pumunta sa simbahan ng mga pinili ng langit upang magmakaawa sa matandang mungheng iyon, nakaluhod sa loob ng 3 araw bago ang matandang mungheng iyon ay pumayag na ipahiram ang banal na damit ng Zen. Bumalik ang alagad sa Evil Sky Pavilion, kahit itaya ang aking buhay upang tulungan ang ikapitong nakatatandang kapatid. Maaaring parusahan ng Pavilion Master ang alagad, ngunit ang alagad ay hindi maaaring maging walang utang na loob. Ang pangalawang nakatatandang kapatid ay orihinal na maikli ang buhay, ang ikapitong nakatatandang kapatid din ang naghanap sa buong Great Yan, nag-ipon ng mga marka, at inukit ang mga ito sa espada. At ang eldest brother, tumahimik ka, biglang ikanaway ni Lasho ang kanyang palad, at isang marka ng palad ang lumipad palabas. Sa tingin mo ba ay napakadakila mo? Sa tingin mo ba ay kaya mong pasanin ang lahat? Gusto mo talagang maging bayani? Matutupad ng upuang ito ang iyong kahilingan. Sa pagtulak ng isang palad, nang inag ang buong katawan ni si Wuya habang pinagmamasdan ang napakalaking marka ng palad na lumilipad patungo sa kanya. Wala siyang magawa. Tapos na ang lahat. Hindi nakaramdam ng sakit si Wuya, at tila wala ring natamong pinsala ang kanyang katawan. Ikapitong kuya, Zhu Honghong, hindi ko lang talaga maintindihan kung ano ang hindi pwedeng sabihin. Minsan nang namatay ang eldest brother, katotohanan yan. Iniligtas mo siya, katotohanan din yan. Minsan nang namatay. Paano muling mabubuhay ang isang tao pagkatapos mamatay? Namatay si eldest brother, oo, iniligtas ni ikapitong batang kuya ang eldest brother, oo rin. Guro, inutusan niyo po akong imbestigahan ang Darknet, at ako'y humayo, nang di sinasadyang natagpuan ang talaarawan ni ikapitong batang kuya. Nakatala sa talaarawan ng siklo ng kamatayan ni eldest brother. Nagkasalubong ang mga kilay ni si Wuya habang gulat na nakatingin kay Ming Xiyin. Dakilang yan, 154 na taon ng Yongqing, ika-24 ng Marso, namatay si eldest brother. Dakilang yan, 154 na taon ng Yongqing, ika-28 ng Marso, dinilig ng tubig, nanatiling patay si eldest brother. Dakilang yan, 154 na taon ng Yongqing, ika-5 ng Abril, dinilig ng tubig. Dakilang yan, 154 na taon ng Yongqing, ika-2 ng Mayo, dinilig ng tubig, muling nabuhay si eldest brother. Hindi agad iniharap ng alagad ang talaarawan. Alam ng alagad ang kanyang pagkakamali. Napakadetalyado ng mga petsa sa talaarawan at may mga tiyak na hakbang. Kahit na malalim ang kanyang pag-iisip, imposibleng gumawa ng talaarawan ng maaga upang linlangan ang iba. Muling nabuhay, bilang isang nagmula sa ibang mundo, maaari siyang maging walang awa at tingnan ang mga bagay ng malamig. Napakalaki ng mundo, sa isang pagkakamali ay maaari kang mapahamak magpakailanman. Simula noong siya ay mapadpad dito,
Alam ni Lu Zhou na hindi siya pwedeng maging malambot ang puso. Hindi naging madali ang narating ng Evil Sky Pavilion. Ji Tiandao man o ang kasalukuyang Lu Zhou, maaari lamang silang maglakad ng matatag sa landas na ito. May isa pa pong bagay na dapat iulat ang alagad. Ang dalubhasa ng Confucian sect na si Zhuo Yushu ay humihiling ng pakikipagkita. Tila hindi ito narinig ni Lu Zhou, at ang kanyang ekspresyon ay minsan ay napupunta sa malalim na pag-iisip. Minsan ay nakatitig, minsan naman ay may sigla ang mga mata. Ang dalubhasa ng Confucian sect na si Zhuo Yushu ay humihiling ng pakikipagkita. Hindi siya haharapin, haba man ang buhay o ang usapin tungkol sa Nine Leaf. Kung titingnan ngayon, may kaugnayan ito sa siyam na dakilang alagad. Maraming bagay ang hindi maalala ni Lu Zhou. Ang usapin ng pagpatay sa mga alagad, ang usapin ng pagsira sa Nine Leaf. Inakala niyang tsamba lamang ito. Ngunit kung iisipin ngayon, paano ito naging tsamba? Malinaw na ito ay si Ji Tiandao na isinara ang lahat ng alaala tungkol sa Nine Leaf at haba ng buhay sa loob ng kristal. Bakit niya ito ginawa? Nang makitang napaisip ng malalim ang guro, paano pa nang ahas si Ming Xiyin na patuloy siyang abalahin? Sa halip, sinenyasan niya sa mata sina si Wuya at Zhu Honghong. Magpapalam na po ang alagad. Pagbati sa tatlong senior brothers. Old 7, huwag mo nang ipagmalaki ang kaunting katusuhan mo sa harap ni Master sa hinaharap. Tumulong man ako sa iyo ng isang beses, hindi ibig sabihin na tutulungan kita sa lahat ng pagkakataon. Nakatulong ka ba talaga sa akin? Walang silbi, nagmamarunong ka lang. Naka-advance na si Master sa Nine Leaf, may pakialam pa ba siya kay eldest senior brother? Masyado ka lang emosyonal nang walang dahilan. Madaling bolahin si Master. Paulit-ulit mang iniiwasan at ginigipit ng Great Yan Imperial Family ang Evil Sky Pavilion, hindi ibig sabihin na madali rin akong bolahin. Akala mo ba hindi nagalit si Master? Gustong makipaglaban ni eldest senior brother sa Imperial Family, at maganda yun para may buhos ang galit para sa Evil Sky Pavilion. Naniniwala akong hindi mo nagagawa ng aksyon si Master laban kay eldest senior brother sa ngayon. Tumango si Wuya. Masyadong mabigat ang atmosphere kanina, at tila nagbara rin ang sarili niyang pag-iisip. Maraming salamat, fourth senior brother. Huwag kang magpasalamat. Biglang may dalawang sigaw na nanggaling sa kalagitnaan ng bundok. Dahan-dahan ka naman. Hindi lugar ang Evil Sky Pavilion para magwala ka. Mapanghi at matandang babae. Magsisisi ka rito. Anong gagawin natin ngayon? Nakapasok na siya. Ipaubayan niyo na sa akin. Pamaling siya at naglakad pababa ng bundok. Sumunod naman sa likod sina Little Yuaner, Zhu Honghong, at Ming Xiyin. Isang matandang babae na nakatutok sa cane ang dahan-daw ang umaakyat sa mga hakbang. Tuloy-tuloy na umaatras sina Pan Zong at Zhou Jifeng. Puno ng pasa at pamamaga ang kanilang mga mukha habang patuloy sa paghihiyaw. Ito ang Confucian sect expert na si Zhuo Yushu. Siya nga, ang matandang ito ay dumaan pa sa mga nakatagong daan. Hindi man lang siya nag-abala na magtanong-tanong sa labas. Kailangan ninyong mag-ingat. Kahit patayin pa siya, hindi siya maniniwalang may Nine Leaf dito. Naisip sana nating gamitin ang Nine Leaf para takutin si Zhuo Yushu, pero mas maganda ito. Nakatagpo tayo ng ganitong kakaibang tao. Seventh gentleman, mabilis, harangan mo siya. Kahit medyo mukhang kawawa si Wuya ngayon dahil sa maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, na mukhang isang may sakit na hindi nakapagpahinga ng maayos, nang tumayo siya sa daan, bumalik sa kanyang katawan ang aura ng pagiging kalmado at komportable. Ikinagagalak kitang makitang muli, irog na kabataan. Old senior, hindi ba dapat habang tumatanda ang tao ay lumalabo ang paningin at lumalala ang memorya? Mabuti na lang at napakatumpak pa ng alaala niya. Kayo pala yan, Senior Zhuo. Sino po ba kayo? Ako ang Evil Sky Pavilion 7th Disciple, si Wuya. Masyado palang mataas ang tingin ng matandang katawang ito sa kanyang paningin. Isang may sakit, isang tandang babae, isang maliit na mataba, at isang pantal na kabataan na tumatakbo kung saan-saan. Tumatanggap pa rin pala siya ng kahit sino. Gusto ni Senior Zhuo na makita ang aking teacher. Hindi binanggit ng aking teacher ang layunin ng pagbisita ng matandang katawang ito. Senior, tungkol sa pagkamatay ni Feng Qinghe, hindi ba't alam mo na ang dahilan? Bakit kailangan mo pang mag-abala? Gusto lang ipagtanggol ni Senior Zhuo si Feng Qinghe. Gusto lang ng matandang katawang ito ng paliwanag.
Nangako ako kay Feng Qinghe noon na kahit sino man ang pumasok sa kanyan, papatayin ko sila ng buong lakas. Pinagbigyan ko ang batang ito dahil sa kanya, pero dapat din niyang bigyan ng paliwanag ang matandang katawang ito, di ba? Ako ang magbibigay sa iyo ng paliwanag. Si Feng Qinghe, bilang sect master ng Jiankang School, ay nakipagsabuatan sa iba pang 6th grade sects. At patago pa niyang inudyukan ng 10 great elders ng Cloud Sect para sama-samang kabkupan ang Evil Sky Pavilion. Magtatanong lang ako, Senior Zuo, satisfied ka ba? Sa paliwanag na ito, bahagyang kumunat ang noo ni Zuo Yusho at sinimulang suriin ang kabataan sa kanyang harap. Isinaksak niya ang kanyang cane sa lupa. Nabitak ang bluestone at nahati na parang spiderweb grid. Character seal. Gusto bang mangbuli ng matanda laban sa bata ni Senior? Walang masasabi ang matandang katawang ito sa'yo. Mas mabuting palabasin mo na lang ang iyong master. Hindi mabuti ang pakiramdam ng aking teacher. Umaasa kaming mapapatawad mo kami. Tila minamaliit mo ang matandang katawang ito. Alisin mo ang, tila, irog na kabataan. Hindi ka marunong sa alituntunin. Tuturuan ka ng matandang katawang ito ng magandang leksyon para sa iyong master. Nahiwalay ang mga karakter na iyon mula sa Kane at lumipad patungo kay si Wuya. Hinawakan ni si Wuya ang likod niya at hinablot si Zhu Honghong. Sumigaw sa gulat si Zhu Honghong at napunta sa harap niya. 7th Senior Brother, anong ginagawa mo? Bumaon ang mga karakter sa dibdib ni Zhu Honghong. Kinuskos ni Zhu Honghong ang kanyang dibdib. Maayos ka pa pala, napakalakas nga ng noble forceful energy ng Confucian Sect. Tumaas ang primal energy sa paligid. Sa loob ng 10 metrong radius sa paligid ng matandang babae, puno ito ng mga nakalutang na character seal. Sapat na. Pagbati, Master. Pagbati, Pavilion Lord. Yumukod si Zuo Yusho para bumati kay Lu Zhou. Nakita rin kita sa wakas. Nagbabago ang mga bagay at nagbabago ang mga tao. Pinatanda na tayo ng panahon. Sa isang pikit ng mata, napakaraming taon na ang lumipas. Ang Confucian Sect expert na minsang naghari sa hangin at ulap, ang bihirang Ice Mountain Beauty sa Cultivation World, ay naging isang matandang babaeng may puting buhok na rin pala. Ilang taon man ang lumipas, ganyan pa rin ang ugali mo. Tinatawanan mo ako, mabilis, bumati kayo kay Senior Zuo. Yumukod ang lahat para bumati kay Zuo Yusho. Kahit nagmula ang matandang katawang ito sa Confucian Sect na maraming komplikadong formalidad, hindi ko kailanman pinansin ang mga detalyeng iyon. Walang dahilan para bumisita sa isang templo ng walang pakay. Anong dahilan at naparito ka sa lugar ng matandang ito? Gusto lang humingi ng paliwanag ng matandang katawang ito para kay Feng Qinghe. Paliwanag, si Feng Qinghe ang sect master ng Jiankang School. Sa mga nakalipas na taon, nakatira ang matandang katawang ito sa kaibuturan ng kanyan at ganap na umaasa sa pangangalaga ng Jiankang School. Ngayong may nangyari kay Feng Qinghe, paano na lang panunuurin ng matandang katawang ito ang mga pangyayari? Hindi agad siya sinagot ni Lu Zhou. Sa halip, naglakad ito patungo sa malapit na mataas na lugar. Naintindihan ito ni Zuo Yusho at sumunod, habang nakatayo sa tabi ni Lu Zhou at nakatitig sa paanan ng Golden Court Mountain. Nakabaon doon ang mga bangkay ng 7 great sects. Nagulat ang puso ni Zuo Yusho nang dumaan siya roon kanina. Naramdaman lang niya na bako-bako ang lupa at maraming bakas ng labanan. Malamang na nakalibing si Feng Qinghe sa isa sa mga lupang iyon. Lumalabas ba na totoo ang pagkubkob ng 7 great sects sa Golden Court Mountain? Totoo, nakatira ka sa kaibuturan ng kanyan buong taon at walang alam sa mga nangyayari sa labas. Nang lumabas ka, hindi ka man lang nagtanong sa iba. Hindi nga siya nagtanong. Kung hindi, hindi siya magmamadaling pumunta rito ng pagod na pagod para lang magsampa ng reklamo. Sa kabilang banda, galing siya sa Confucian Sect kaya kailangan ng katwiran sa lahat ng bagay. Sa tulong ng katwiran, kayang lakarin ng isang tao ang buong mundo. Kapag walang katwiran, mahirap gumalaw kahit isang pulgada. Kung totoong tulad ng sinabi ni Ming Xiyin na kinubkob ni Feng Qinghe ang Golden Court Mountain, ang Evil Sky Pavilion ang totoong kailangang humingi ng paliwanag, at hindi si Zuo Yusho. Kahit kailan talaga, napakahusay ni Master. Ang parehong mga salita kapag nanggaling sa iba't ibang bibig ay nagdudulot ng magkaibang epekto at resulta. Napansin mo bang walang laban ang momentum ni Senior Zuo sa harap ni Master? Oo nga, tila ganun nga. Ito mismo ang nagpapakita ng kagalingan ni Master.
Ang taong ito, hindi kayang magsalita ng 3 pangungusap nang hindi binabanggit ang kanyang trabaho. Naalala ng matandang katawang ito na malapit na sa limitasyon ang lifespan ni Brother G. Hindi ko inaasahan na sa pagkikita natin ngayon, hindi pa rin kumukupas ang magandang poster mo noong araw. Paano naitaboy ni Brother G ang kaaway? Sa normal na sitwasyon, halos imposibleng manalo laban sa 7 great sects. Mababakas na may kaunting duda pa rin si Zuo Yushu sa mga salitang sinabi kanina. Sa totoo lang, nakatapak na ang matandang ito sa 9 life.